Paano kung isang araw, bigla na lang iaatang sa mga balikat mo ang responsibilidad na hindi naman dapat sa'yo? Tatanggapin mo ba ang responsibilidad na yon ng bukal sa loob mo o tatanggihan mo dahil gusto mong mabuhay para sa iyong sarili? Gusto mong maging masaya? Gusto mong bumuo ng sarili mong buhay? Paano kung may mga buhay din yung mga responsibilidad na inaatang sa'yo? Hirap naman nun, ano? Ako nga, hindi ko nga naisip na dadami yung mga responsibilidad ko eh. Paano pa kaya itong ating letter sender na ang dami-daming responsibilidad na hindi naman dapat sa kanya? Atin pong tunghayan ang isang napakagandang kwento natin for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga responsibilidad na atin ang kinalakihan. Pero may mga responsibilidad din naman na hindi natin pinili at wala tayong ibang pagpipilian. Ikaw, paano kung iiwan sa'yo ang mga responsibilidad na napakabibigat? Eto ba'y tatanggapin mo o tatanggihan? Dear Mama Mia, hindi naman po ako galit nung una. Takot lang po ako para sa buhay ng ate ko. Ako po si Jessa, bunso sa aming pamilya. Tahimik lamang ako, introvert at hindi pala salita. Ako rin yung tipo ng kapatid na laging nasa likod at sumusuporta, nagmamasid at tahimik na nag-aalala. At mula sa unang beses ko siyang ipakilala o mula sa unang beses niya akong ipakilala sa lalaking yon, ay alam ko na agad, Mama Mia. May mali, may hindi dapat. Jessa, halika nga rito, may ipapakilala ako sa'yo. Sabi ng ate ko isang araw nung dumating siya ng bahay. Mag-isa lamang ako sa bahay noon, Mama Mia, dahil wala po ang iba naming mga kasama. May kanya-kanyang buhay. Dahil ako ay tahimik lang naman, hindi pala kaibigan, ay nasa bahay lang lagi kapag walang pasok. Paglabas ko ay nakita ko ang isang lalaki. Jessa, si Romy nga pala. Sabi ng ate ko na abot 2 tenga niya ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko na matatandaan pa ang eksaktong itsura niya noon, Mama Mia. Ang naaalala ko lang ay yung aking pakiramdam nung una ko po siyang nasilayan. Mabigat. Parang may hangin na humihigpit sa aking dibdib. Hindi siya tumingin ng diretso sa akin. Ngumiti siya pero pakiramdam ko ay wala namang init. Yung parang napipilitan lang. Yung ayaw naman niya talaga akong makilala at makausap. At yung amoy niya, Mama Mia, hindi ko po alam kung ano yon. Yosi ba? Alak ba o ibang bisyo na pinagsama-sama na? Ate, bulong ko nung nagpaalam siya saglit at lumabas muna ng bahay. Sino ba yun, ha? Boyfriend ko yun, bunso. Parang proud na proud pang pagpapakilala sa akin ni ate. Sigurado ka na ba talaga dyan? Tanong ko. Ngumiti lang ang ate ko, Mama Mia. Nako Jessa, mabait yan. Ikaw talaga dahil hindi ka mahilig makihalubilo ng ibang tao. Ginajudge mo na agad kahit hindi mo pa nakikilala masyado. Huwag kang mang-judge, masama yan. Kilalanin muna yung tao. Mama Mia, hindi na lang po ako kumibo. Tumahimik na lang ako. Inisip ko na lang, baka tama nga naman. Baka
meron nga naman akong pagka-judgmental. Kaya tumahimik na lang ako kahit na hindi naman po natahimik ang loob ko. At dahil hindi matahimik ang loob ko, Mama Mia, ay gumawa po ako ng paraan para marami kaming kumontra dun sa napupusuan ng ate ko. Sinabi ko sa ina namin ang aking obserbasyon dun sa kanyang boyfriend. At hindi pa ako nakontento, Mama Mia, pati sa tita namin na matalak ay sinabi ko rin para naman marami kami ang magpapaalala kay ate. Para kapag nakita niya na marami kaming kumukontra, baka may maisip niya, Mama Mia, na hindi talaga maganda ang aura nung kaniyang boyfriend. Pero kahit sa sinong tao pa, kahit sa aming tatay pa, hindi talaga siya nakikinig, Mama Mia. Wala siyang trabaho, lagi siyang galit, parang may bisyo. Yan ang lagi kong sinasabi sa iba, na siya rin namang pinaparating nila sa ate ko. Pero iisa lang ang sagot ng ate ko sa lahat ng mga pangaral nila, Mama Mia. Mahal ko siya eh. At kapag sinabi na yon ng taong mahal mo, parang wala ka ng karapatan pang magsalita. Para bang lahat na lang kayang i-justify ng salitang mahal ko siya. Mama Mia, kahit anong pilit ko, kahit anong pakiusap ko sa ate ko, kahit sino pang kumausap sa kanya ay wala talagang effect. Hanggang sa, siguro nga, nairita na siya sa amin, nagpabuntis pa talaga siya dun sa lalaking yon. At nung malaman kong buntis nga ang ate ko, Mama Mia, dun po ako mas lalong natakot. Hindi dahil sa buntis ang ate ko, kundi dahil sa lalaking magiging ama ng kaniyang anak. Ate, hindi ka pa rin ba umaalis dyan? Tanong ko sa kanya. Paano na ang anak mo? Mama Mia, eto po. Nung nagbuntis po ang ate ko, wala pang 4:00 nakipag-live-in na siya dun sa lalaking yon. Kahit tumutol pa kami na buong pamilya niya ay parang wala siyang naririnig. Parang hindi kami mahalaga sa kanya. At ang sinasabi niya, ayaw niya raw na walang makagisnang ama ang kaniyang magiging anak. Kaya wala na naman kaming magagawa. Siyempre, desidido na siyang bumuo ng pamilya kasama ang lalaking yon. Hanggang sa, Mama Mia, nakapanganak na nga si ate. 2 araw pagkatapos niyang manganak ay binisita ko siya sa bahay nila. Doon ay nakita ko na parang hindi naman masayang may bahay ang ate ko. Ate, okay ka lang ba dito? Alam mo, ikaw lang yung bumubuo ng pamilya na sa umpisa pa lang hindi ko na nakikitaan ng kasiyahan. Ano ka ba naman, bunso? Ayos lang ako. Ikaw talaga kung ano-anong napapansin mo eh. Pero hindi sa kung ano-ano ang napapansin ko, Mama Mia. Nangyayari naman pala talaga ang kinatatakutan ko. Kaso lang, ayaw lang talagang aminin ng ate ko sa akin na tama ako. Ewan ko kung dahil ba sa pride niya o dahil ba natatakot siyang mas lalo kong sabihin sa kanya na tama nga ang mga tinuran ko nung una pa lang. Mama Mia, ngayon ko lang po naiintindihan. Hindi pala lahat ng katahimikan ay pagsang-ayon. Minsan ang katahimikan ay senyales pala na pagod na rin ang isang tao. Simula ko kasi nang mapansin kong hindi na masaya ang ate ko. Dun po, Mama Mia, lagi ko na pong sinasabi sa kanya na umalis na siya. Pero ang lagi naman niyang sagot ay wala. Tahimik lang.
Hanggang sa Mama Mia, napansin ko na ang mga senyales na ayaw ko sana talagang maging totoo. Kung nung una ganun ang kutob ko sa boyfriend niya, ayaw ko rin namang magkatotoo, lalo pa nung naging matigas talaga ang ulo ni ate at sumama pa talaga siya dito. Pero isang araw napansin kong may mga pasa sa kanyang katawan si ate. Natumba lang ako, bunso, sabi niya nung tanungin ko siya tungkol doon. May mga gabing hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Alam mo kung anong dahilan niya, Mama Mia? Lowbat daw siya. Minsan kasi bigla-bigla ko na lang tinatawagan ng ate ko dahil ewan ko ba, bigla-bigla din akong kinakabahan sa kalagayan niya. May mga araw din na kapag bumibisita ako sa kanya, ay parang wala siyang lakas. Ate, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Gusto mo pa check up tayo? Wala to, bunso. Pagod lang ako. At ako naman, Mama Mia, ako bilang nakababatang kapatid ay hindi ko po alam kung paano iligtas ang ate ko. Lalo pat ayaw naman niya yatang magpaligtas sa akin. Hanggang sa isang araw, tumawag sa akin ang kapitbahay ng ate ko. Ibinilin ko kasi sa kanya ang cellphone number ko, Mama Mia. Inisip ko kasi na baka may mangyaring masama. Gusto kong makakaalam agad ako. Jessa, puntahan mo ang ate mo. Yun lang ang sinabi niya. Hindi na niya tinapos. Ang tinext na lang niya pagkatapos ay ang address ng ospital. Mama Mia, tinatawagan ko siya kung bakit hospital address ang kanyang binigay. Pero ang sabi niya sa akin ay bilisan mo na lang. Pagdating ko sa ospital, hindi ko na kailangan pang magtanong, Mama Mia. Wala na rin talaga akong lakas na magtanong noon. Lalo pa nung iginiya na ako ng nurse kung nasaan ang ate ko. Nakabalot na siya ng puting tela. Tahimik. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. At hindi na rin humihinga. Agad kong tinanggal ang pagkakabalot ng puting tela sa kanyang muka. At nung makilala kong si ate nga, ay nagngangangawa na ako sa iyak sa ospital noon. Wala na akong pakialam noon, Mama Mia, kung mapahiyaman ako sa napakaraming tao. Ang gusto ko na lang talaga ay mabuhay muli ang ate ko. Kaya lang, hindi naman po nangyari yun. Ang sabi-sabi dun sa ospital, ang dami daw pasa ng katawan ng ate ko. Mukhang nabugbog daw ng husto. Hindi ko na po masyadong ididetalye dito ang lahat. Basta, Mama Mia, yun po ang sanhi ng ikinamatay ng ate ko. Mga internal bleeding o internal hemorrhage dahil sa kanya pong pagkakabugbog. Sa totoo lang, Mama Mia, habang inaalala ko po ang araw na yon, para isulat itong aking kwento, ay nasasaktan pa rin ako. Hindi ko pa rin napipigilang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Galit na galit ako noon. At alam niyo ba, Mama Mia, kung anong ginawa nung lalaki? Hindi siya umiiyak. Hindi siya humahagulgol nung namatay na ang ate ko. Hindi siya itsura ng isang taong nawalan ng minamahal sa buhay. Nakatayo lang siya sa may sulok. Parang taong inaabala lang at sinasadyang maging bisi-bisihan. Hindi yung taong nawalan ng mahal sa buhay. At doon mas lalong umigting ang galit na nararamdaman ko. Yung galit na walang sigaw, Mama Mia. Pero yung galit na nagmumula talaga sa kaibuturan ng aking puso. Kung nakakamatay lang ang titig,
matagal na siyang natumba sa kinatatayuan niya dahil sa sobrang talas ng pagkatingin ko sa kanya. Mama Mia, nung nalaman namin na binugbog ang ate ko, gusto naming kasuhan ng lalaking yon. Gustong gusto kong makasuhan ang lalaking yon. Gusto ko siyang pagdusahan niya ang lahat ng mga iniisip niya, Mama Mia. Galit na galit ako sa kanya. Pero Mama Mia, ang mga magulang ko ay tumahimik na lang daw. Dahil nga pamilya kami ng mga mababait, pamilya kami ng mga matatahimik. Ang sabi nila, hindi na rin naman daw maibabalik pa ang buhay ng kapatid ko. At isa pa, Mama Mia, masyadong mahabang proseso ang pagpa-file ng kaso lalo dito sa Pilipinas. At kung wala kang pera, ang ending, mauubos ka rin. Tapos i-dismiss din yung kaso. Mama Mia, dun ko naisip ang mga bata. Nasaan ang mga bata? Ang 3 mga anak ng ate ko. Pinuntahan ko agad sila sa bahay nila. 3 mga batang nakastingin sa akin. Inosente. 3 mga bata na sa tingin ko nung mga panahon na yun ay sa akin na umaasa. Tita Jessa, sasama na po ba kami sa inyo? Tanong nung panganay. Tumango lang ako, Mama Mia. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Ang kanilang ama naman ay nasa sulok lang. Nung makita niyang iniempake ko na ang mga gamit ng mga bata, ay wala lang siyang imik. Pagkatapos sabi niya, buti naman at naisip kong kunin yung mga bubwet na yan. Di ko kayang alagaan yung mga yan. Ate mo lang naman ang may gusto ng mga yan eh. Ayoko naman sa mga batang yan. Nung tignan ko ang mga pamangkin ko, ay nadudurog ang puso ko, Mama Mia. Umiiyak sila habang naririnig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng walang kwenta nilang ama. Halina kayo. Bilis, sabi ko. Yung bunso ay gusto pang lumapit sa ama. Gusto pang yumakap, gusto pang magpaalam, pero hindi niya ito pinansin. Bagkus ay tumungga lang siya ng alak, Mama Mia. Wala na talagang pag-asa ang taong ito, sabi ko sa sarili ko. Nung makarating kami sa bahay ay iyak na iyak ang mga magulang ko habang niyayakap ang mga apo nila. Pero Mama Mia, hindi pa doon nagtapos ang bangungot sa aming pamilya. Siguro sa sobrang kalungkutan, siguro dahil ayaw ilabas sa harapan ang nararamdamang lungkot, ang papa ko po ay nagkasakit. Inatake po siya sa stroke hanggang sa matapos lamang ang 2 buwan ay inatake din siya sa puso at tuluyan ng namaalam. Wala pang 3 buwan, pero 2 na ang nawala sa aming pamilya. Kaya naman, Mama Mia, yung mga responsibilidad ng mga nawala ay nakaatang na sa aking balikat. Batang-bata pa ako noon, Mama Mia. Wala pa akong kaalam-alam kung paano mag-alaga ng mga bata dahil bunso nga ako sa magkakapatid. Wala pa akong asawa, ni wala pa akong plano sa kinabukasan ko. Pero bigla akong nagkaroon ng mga responsibilidad na hindi ko na pwedeng isoli. Mga responsibilidad na mabibigat, hindi madali. At ang lalaking dapat managot, yung ama nila, biglang nawala, nagbisyo, nagpakalayo-layo, nagbuhay na para ba siyang isang binata.
Iniwanan niya sa akin ang 3 bata at isang bangkay ng ng mga pangarap ng ate ko. Mama Mia, hindi ko na maalala ang mga dasal ko noon. Hindi ko na maalala ang mga salita ng pare tuwing nagsisimba ako. Basta ang naaalala ko na lang ay ang bigat ng 3 batang nakahawak sa damit ko. Tita, di na po ba bumalik si Mama? Si Papa po. Hindi na po ba nila kami babalikan? Tita, uuwi na ba tayo sa bahay namin? Yan ang nakakadurog ng puso na tanong lagi sa akin ng bunsong anak ng ate ko. Gusto kong sumigaw, Mama Mia. Gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Pero paano mo sasabihin sa isang batang walang kamuwang-muwang na kailanman ay hindi nababalik ang nanay nila dahil pinatay siya ng kanilang ama? At paano ko ba ipapaliwanag sa isang batang paslit na ang kanyang ama ay wala namang pagmamahal sa kanila? Wala namang balak bumalik sa buhay nila. Mama Mia, 1 taon matapos mamatay ang ate, ay nagkaroon ng padasal sa bahay. Tapos dumating siya. Yung lalaking walang hiya. Lasing na lasing. Amoy alak at yabang. Hindi ko naman sinasadya eh. Paulit-ulit niyang sinabi. Gusto ko siyang sakalin, Mama Mia. Gusto ko siyang murahin. Kasi kahit 1 taon na ang lumipas mula nung mamatay si ate, hindi pa rin mawala-wala ang galit ko sa kanya. Lalo pa itong namumuo. Lalo pa itong lumalaki dahil sa bigat ng responsibilidad na iniwan nila sa akin. Pero alam niyo ba kung anong mas nangingibabaw sa akin noon? Kung kaya't hindi ko siya minura? Dahil natakot ako, Mama Mia. Natakot ako na baka kunin niya ang mga bata. Wala nang lalaki sa bahay. Yung isa ko pang ate ay meron na ring sarili niyang pamilya. Si nanay, ang 3 mga bata at ako na lang ang magkakasama. Kaya naman alam kong hindi ko kakayaning labanan ng lalaking yon. Kaya tahimik na lamang ako. Pero minsan, Mama Mia, yung katahimikan ay ang natatanging sandata ng isang taong walang kalaban-laban. Mama Mia, sa bawat gabi na natutulog ang mga bata, 3 maliliit na kutsyon ang nasa sahig. 3 mga batang alam kong umiiyak sa dilim. Lalo pa yung bunso at yung pangalawa. Laging hinahanap-hanap ang nanay nila. Yung panganay naman, alam kong nasasaktan din, pero pilit siyang nagpapakatatag dahil sa kanilang 3 siya yung mas nakakaintindi. Pero hindi naman po ganun kalaki ang age gap nila eh. Yung pangalawa at ang bunso, wala pang 1 taon ang age gap nila. Samantalang yung panganay at yung pangalawa naman ay wala pang 2 taon. Mama Mia, habang natutulog ang mga bata, ay pinagmamasdan ko sila. Hindi ko alam kung paano ko sila palalakihin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang mga bagay na gusto kong matutunan nila. Kasi hindi naman ako ang nanay nila eh. At isa pa, Mama Mia, hindi din ako handa sa ganitong kalaking responsibilidad. Pero niyakap ko sila. At doon ko naramdaman na hindi pala kailangang maging handa ka para magmahal. Doon ko inisip na sa pagmamahal ko na lang sa kanila, ibubuhos ang nararamdaman kong pagsisisi na hindi ko nailigtas ang kapatid ko. Isang araw pagmulat ay may 3 mga batang nakatingin sa akin. Tita, ano pong ulam? Doon ako natawa. Hindi dahil masaya kundi dahil
Alam ko na talagang wala akong choice. Nagprito ako ng itlog. Napaso pa nga ako eh. Napagod pa nga ako. At yung umaga na yun, Mama Mia, naging nanay nila ako kahit ayoko. Ang nanay ko kasi mula nung mamatay ang aking ama, ay naging malungkutin na rin. Naging tahimik. Hindi na masyadong kumikibo. Kaya hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi ako pwede na wag kumilos, Mama Mia, dahil may mga batang nakaatang sa likuran at balikat ko. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nung may biglang dumating na social worker sa bahay. Kayo po ba ang nag-aalaga ng mga anak nina? Sabi niya. At sinabi pa talaga ang pangalan ng ate, pati na rin nung demonyong kinakasama niya. Gusto kong umiling, gusto kong umiyak, pero tumango ako. Wala na kasi ang ibang mag-aalaga sa kanila, sabi ko. Sige po, kaya lang po kami nandito dahil may papapirmahan po kami sa inyo. Oo, Mama Mia. 1 taon matapos mamatay ang ate. 1 taon matapos manatili sa akin ng mga bata ay pinapirma ako ng isang social worker. At sa isang pirma, tuluyan na ngang nagbago ang buhay ko. Balita namin, Mama Mia, yung ama ng mga bata ay naglalagi raw sa squatters. Wala pa rin dawng trabaho. Patuloy pa rin daw sa pagbibisyo. May kinakalantari na nga raw iba eh. Wala pang 1 taon mula nung mamatay ang ate ko. Pero buhay siya, Mama Mia. Buhay siya at nagpapakasaya pa talaga. Matapos niyang bugbugin ang ate ko. Matapos niyang patayin ang ate ko at ipasa sa akin ang mga responsibilidad niya. Eto siya't nagpapakasaya. Sa tuwing naiisip ko yun, Mama Mia, may kirot talaga sa dibdib ko at hindi ko mapigilang magtanong sa Diyos. Bakit yung mga walang kwentang tao, sila pa ang nabubuhay ng matagal? Bakit yung mga masasamang tao, sila pa ang nagpapakasaya habang yung mga mabubuti naman ay nagdurusa? Dahil unti-unti nang lumalaki ang mga bata ay lumalaki na rin ang gastos. Kaya naghanap ako ng dagdag trabaho. Racket kumbaga, Mama Mia. Naglalaba ako sa gabi, nagluluto ako sa madaling araw, at nagtatrabaho ako ng 8 oras buong araw. Ginagawa ko yun para sa mga bata at sa nanay ko. Pero kapag may nagtatanong ng kumusta ka, hindi ko po masabi-sabi sa kanila ang kakaibang pagod na nararamdaman ko. Ang tanging sagot ko lang ay okay lang. Kasi paano ko ipapaliwanag ang pagod na walang pahinga? Paano ko ipapaliwanag sa kanila na pagod na ako pero alam ko namang hindi ako pwedeng tumigil at sumuko. Isang gabi natulog na ang mga bata. Umupo ako sa banyo, isinara ang pinto at dun ako umiyak. Tahimik akong umiyak, walang hikbi. Yung iyak na parang hinihigop palabas ang kaluluwa mo. Hindi ko na to kaya. Bulong ko sa sarili ko. Ginagawa ko yun, Mama Mia, para ma-release man lang kahit papaano ang stress at pagod na nararamdaman ko. Pero yung mga sinasabi kong hindi ko na kaya, kinabukasan ay ginagawa ko naman ulit. Mama Mia, yung mga bata, kahit 1 taon na, ayaw nilang matulog ng patay ang ilaw. Baka po kasi bumalik si Papa, sabi ng bunso. Ayoko pong bumalik si Papa. At doon ko unang naramdaman ang takot na hindi lang pala akin.
Natulog kaming magkakatabi. Hindi komportable pero alam ng mga bata na ligtas sila dahil nandito ako. May mga araw, Mama Mia, na sa totoo lang, nasisisi ko ang ate ko. May mga araw na nagagalit ako sa kanya. Bakit kasi siya nagtiis eh? Bakit hindi siya umalis? Bakit pa niya pinili ang lalaking yun? Bakit sa likod ng lahat ng mga pangaral namin, ng mga pakiusap namin na wag yung lalaking yun, ay hindi siya nakinig? Kung nakinig lang sana siya, di sana buhay pa siya ngayon, 'di ba? Di sana hindi ako ngayon nagganda kuba sa mga responsibilidad na hindi naman akin. Pero kasunod ng galit na nararamdaman ko sa kanya, Mama Mia, ay nakakaramdam din ako ng konsensya, ng matinding guilt. Kasi bakit pa ba ako nagagalit sa patay? Ano pa bang magagawa ng patay? At ano pa bang magagawa ng galit ko? Mama Mia, hindi pala ganun kadaling mag-alaga ng bata. Hindi pala ganun kadali. Akala ko kasi madali lang eh. Bibigyan mo lang ng makakain, ayos na. Pero hindi pala. Dahil kapag merong bata, kaakibat noon ay mga gastusin. Malalaking gastusin, lalo na kapag nagkasakit sila. Ang unang nagkasakit ay yung bunso. Nilagnat ng pagkataas-taas. Ubong ang tigas-tigas at nanginginig pa ang katawan. Hawak ko ang noo niya habang binibilang ko sa isip ko ang pera ko. Panggamot ba yun o pangkain? Ano bang uunahin ko? Hindi ito tanong na dapat sinasagot ng isang tiyahin na kagaya ko. Kasi tiyahin lang naman ako eh. Hindi naman ako dapat ang unang may responsibilidad sa mga batang ito. Pero ano pa bang magagawa ko, Mama Mia? Ako yung nandito. Alangan naman pabayaan ko, 'di ba? Okay lang ako, tita. Sabi niya kahit halatang masamang-masama ang pakiramdam dahil pagkatapos magsalita ay inubo pa talaga siya. At doon ko naramdaman ang kirot. Masyado silang maagang natutong magpakatatag, Mama Mia. Masyado silang maagang natutong magsinungaling na okay lang sila kahit hindi naman. At alam mo ba kung anong mas masakit, Mama Mia? Sunod-sunod po silang nagkasakit. Kaya ubos na ubos at said na said talaga ako. Hindi pa sumakto ang pera ko at kinailangan ko pang mangutang sa pinsan ko. At hindi lang doon natapos. Dahil 'di ba kapag may bata, kailangan mong pag-aralin. May enrollment, Mama Mia. Siyempre kahit sa pampublikong paaralan sila nag-aaral, merong kailangang mga bayaran pa rin. May mga araw-araw na gastusin. Gaya na lamang ng allowance, ng pamasahe. Kaya 3 bata, times 3 rin po ang gastusin. 3 bayarin, 3 allowance, 3 pamasahe. Habang nakapila ako, iniisip ko, kung buhay ang ate ko, siya yung nandito. Pero wala na siya eh. At ako ang pumirma sa mga papel na para bang matagal ko nang tungkulin ito. Kahit ang totoo, hindi naman. Nami-miss ko na po yung mga panahon na sarili ko lang ang iniintindi ko. Nami-miss ko na yung mga panahon na sarili ko lang ang hinahanapan ko ng pagkain at pangarap ko lang ang iniisip ko. Isang hapon, may kumatok. Hindi naman malakas pero sapat para manginig ang tuhod ko. Natakot kasi ako, Mama Mia. Alam ko na ang katok na yon. Yung parang nagmamadali,
ay siya yun. Pagbukas ko, siya nga. Payat na payat. Maputlang maputla. Parehong pareho pa rin ang tingin niya. Nasaan ang mga bata? Tanong niya. Walang ni kumusta, walang pasalamat, walang sorry. Tinakpan ko ang pinto ng katawan ko. Hindi ka pwedeng pumasok, sabi ko. Tumawa siya. Ano? Ako ang may karapatan sa kanila. Ako ang ama, di ba? At sa sandaling yun, ay gusto ko nang mawala. Hindi ka pwedeng pumasok, sabi. Kapag pumasok ka dito, trespassing ka. Abay, matapang ka talaga, no? Hindi ka nagmana sa ate mo, nanduwag-duwag. Buti na lang at may dumaang 2 kapitbahay. Nung nakita nilang may tensyon, Mama Mia, ay agad silang lumapit. Dahilan para umalis pansamantala yung walang kwentang ama ng mga bata. Simula noon ay hindi na ako mapakali. Tuwing may maririnig akong yabag sa labas, napapabangon ako. Nilagyan ko na rin ng kandado ang pinto. 2 beses kong tinitignan iyon bago matulog. At tuwing gabi, pinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi niya makukuha ang mga bata sa akin. Kasi kahit mahirap, kahit pagod na pagod ako, mas gugustuhin ko pa rin yun, basta't masigurado ko ang buhay ng mga pamangkin ko. Kahit hindi ko alam kung paano ko tutuparin ang pangakong aalagaan at poprotektahan ko sila, ay gagawin ko pa rin yun. Sa trabaho, Mama Mia, sa totoo lang marami rin ang nagtatanong sa akin kung wala raw ba akong balak na mag-asawa. Ngumingiti lang ako kung alam lang nila. Hindi ako naghihintay ng lalaki. Hindi ko kailangan ng panibagong responsibilidad dahil may 3 na akong inaasikaso. Pero Mama Mia, totoo pala ang sabi nila. May mga bagay sa buhay natin na bigla-bigla na lang dumarating nang hindi natin inaasahan. May bagong maintenance supervisor sa opisina. Itago natin siya sa pangalang Froilan. Hindi naman siya gwapo sa unang tingin. Hindi rin siya pala salita kagaya ko. Pero isang beses, nadatnan niya akong nakaupo sa hagdan. Tulala at hawak ang cellphone ko. Okay ka lang? Tanong niya. Gusto kong magsinungaling, gaya ng lagi kong sinasagot na okay lang ako. Pero parang pagod na pagod ako sa araw na yun, Mama Mia, at hindi ko magawang magsinungaling. Hindi. Isang salita ang naging sagot ko. Pero nung naisagot ko yun sa kanya ay tila nabawasan ng bigat sa dibdib ko. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako hindi okay. Hindi niya ako sinabihan ng, kaya mo yan. Umupo lang siya sa kabilang baitang ng hagdan. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, may isang taong dinamayan lang ako. Hindi ako hinihingan ng lakas, hindi ako tinatanong-tanong ng mga walang kwentang tanong. Andun lang siya. Naupo lang. Hanggang sa huminga ako ng malalim ng 10 beses at naging okay ako at tumayo na ako. Pagdating ko sa bahay, ay tinanong ako ng pamangkin ko. Okay ka lang ba, tita? Tanong nung panganay kong pamangkin. Tumango ako. Okay lang. Pagod lang si tita. Lumapit siya at niyakap niya ako. Alam ko po, tita. Pwede po ba kaming tumulong sa'yo? At dun ako muntik bumigay, Mama Mia. Ang mga bata. Ang mga inosenteng mga bata na dapat sana wala pang ibang iniintindi kundi laro at pakikipagkaibigan. Heto't iniintindi na ako. Dahil nakikita at nararamdaman nila ang lungkot at pagod ko. Sige na, alina kayo.
kumain na tayo. Bawi ko na lang para wag akong tuluyang maiyak. Pagkatapos kumain ay nagligpit na sila ng mga pinagkainan. Ako nang nagpresentang maghugas kahit gustong-gusto nung panganay na siya na lang daw. Sige na, gumawa na kayo ng assignments niyo tapos matulog na kayo. Habang naguhugas ako ng pinggan ay naisip ko, hanggang kailan ba ako magiging sandalan? Hanggang kailan ba ako magiging buo para sa kanila? Kaya ko pa ba? Kahit ramdam kong unti-unti na akong nauubos. Isang gabi ay biglang may nag-text sa akin. Si Froilan, Mama Mia. Kumain ka na ba? Alam kong hindi yun panliligaw, hindi yun pangako. Simpleng tanong lang naman yun, pero napaiyak ako, Mama Mia. Hindi ko aakalain na mapapaiyak niya ako sa simpleng pagtatanong niya na yun. Mama Mia, si Froilan, kahit hindi niya alam, isa siya sa simpleng mga nagbibigay sa akin ng pag-asa, ng lakas. Kapag nangangailangan ako ng mapaghihingahan ng aking puso, ay nandyan siya. Tahimik, pero alam kong nandyan siya. Mama Mia, alam ko po sa sarili ko na hindi madali ang pagdadaanan ko. Pero hanggat nandyan ang mga bata, niyayakap ako pag-uwi. Nandyan din si Froilan na sinasamahan na kong mag-emote. Ay unti-unti akong nagiging malakas. Pero isang araw, dumating na naman siya nang hindi ko inaasahan. Yung taong pinakaayaw ko nang makita sa lahat. Tanghaling tapat yon. Ang mga bata ay nasa loob ng bahay. Narinig ko ang sigaw niya mula sa labas. Ilabas mo ang mga anak ko! Pakiramdam ko noon ay parang huminto ang oras. Biglang tumakbo at yumakap sa akin yung bunso. Nanginginig. Alam mo talagang takot na takot sila sa ama nila. Ang panganay naman ay pilit na nagmamatapang. Hindi ako lumabas, Mama Mia. Bagkus ay sinigurado kong nakalak ang lahat ng pintuan. Tinawagan ko ang barangay. Mula kasi nung sinugod niya ako, ay kumuha na talaga ako ng cellphone number sa barangay pati na rin sa police station. Mama Mia, habang tumatawag ako sa barangay, ang boses ko ay halatang takot. Pero pilit akong nagpapakatatag dahil ayokong makita ng mga bata na takot din ako at baka mas lalo lang silang matakot. Dumating ang mga barangay tanod. Hinuli siya, Mama Mia. Ayaw niya. Pero nung sabihing ipapapulis siya ay sumama naman siya. Ang sabi ay magharap-harap daw kami sa barangay. Ang sabi, idaan daw namin sa tamang proseso ang lahat dahil natutroma daw ang mga bata. Buti na lang at pumayag siya. Isang araw, may session kami sa barangay hall. Naupo kami sa magkatapat na silya. Ako ay may hawak na papeles. Siya, walang dalang kahit anuman. Maliban lang doon sa kanyang yabang. Karapatan ko yun. Mga anak ko yun. Dapat nasa akin sila. Sigaw niya. Hindi ko siya tinignan, Mama Mia. Gusto kong matawa. Gusto ko siyang kutsain kung bakit ngayon pa. Pero hindi yun ang lumabas sa bibig ko. Para ano? Para patayin mo rin sila? Gaya ng pagpatay mo sa nanay nila? Tahimik ang lahat. Ang lahat nung nasa barangay hall, Mama Mia, na nakarinig ay tumahimik. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong boses. Kahit pagod, kahit takot, ay matatag naman.
Tumahimik siya. Hindi niya aakalain na magsasabi ako ng ganon. Mama Mia, tinanong ng mga tiga-barangay ang mga bata. At silang tatlo, pare-pareho ang sagot. Ayaw nilang sumama sa tatay nila. Kaya sinabi ng barangay na kailangan ko raw makakuha ng legal guardianship. Temporary restraining order para dun sa walang hiya nilang ama. At mas marami pang pera. Mas marami pang oras na masasayang dahil kailangan kong asikasuhin ang mga papeles at marami ring kailangang bayaran. Para bang sinasabi ng mundo sa akin na kung gusto mong iligtas ang mga pamangkin mo, patunayan mo munang kaya mo. At ako, Mama Mia, wala naman po akong ibang choice ulit kundi ang subukan. Isang araw, dahil sa sobrang dami ng ginagawa at inaasikaso ko, late na ako nung dumating ako sa trabaho. Mali-mali pa ang files na nais-submit ko, Mama Mia. Mali-mali pa pati ang trabaho ko. May problema ka ba, Jessa? Tanong ng boss ko. Opo, sagot ko. Hindi ko naman siya pwedeng sagutin ng wala, 'di ba, Mama Mia? Dahil mas lalo po akong kagagalitan kung bakit ako nagkakamali. Sorry po, ayusin ko na lang po, ulitin ko na lang po, kahit di niyo na po ako bayaran sa overtime. Hindi ko kasi masabi sa kanya ang aking pinagdadaanan. Bakit at paano ko sasabihin hindi naman siya nagtatanong. Nung sinabi ko yon ay tumango-tango lang siya. Sige, basta kailangan mo yung ayusin ngayon. Kailangan ko na yan bukas. Mama Mia, kinabukasan, may isang sobreng iniwan si Froilan sa mesa ko. Walang pangalan, walang sulat. Pero alam kong galing yun sa kanya dahil nung tinignan ko yung sobre at lumingon-lingon ako sa paligid ay nakita ko siya at tumango. Pagbukas ko, Mama Mia, pera. Pera ang laman ng sobreng yon. Pantulong ata. Pambayad din siguro sa mga kailangang bayaran gaya ng abogado. Pero agad kong ibinalik ang perang yun sa sobre. Pagkatapos, nung break time ay nilapitan ko si Froilan. Binalik ko sa kanya yung sobre na may lamang pera. Hindi ko kailangan ito, sabi ko. Huwag ka nang mahiya, alam kong kailangan mo. Hindi ko to pwedeng tanggapin. Ngumiti lang siya, Mama Mia. Jessa, kailangan mong tumanggap ng tulong. Hindi mo kakayanin yang mag-isa. Hindi mo kailangang maging mag-isa. Mama Mia, doon ay napaiyak ako. Buti na lang at walang ibang tao doon, baka kung ano pang isipin nila. Tahimik lamang akong umiiyak. Hindi kami nag-date ni Froilan. Hindi kami lumalabas. Nag-uusap lang kami paminsan-minsan. Kapag tulog na ang mga bata, kapag tapos na ang mundo, ay tinatawagan niya ako. Tinatanong kung ayos lang ba ako, hinahayaang magkwento. At sa bawat kwento ko sa kanya, ramdam ko ang pagmamalasakit niya. Rinig ko ang pagmamalasakit sa boses niya. Maging ang kanyang konting paghinga, Mama Mia, alam kong may malasakit din yun. Alam kong nandyan siya para sa akin. At dahil doon, labis talaga akong nagpapasalamat. Labis kong ikinatutuwa, Mama Mia, na lagi lang siyang nandyan. Isang araw, habang nasa bahay ako, tinatahi ang mga nasira ng shorts ng pamangkin ko. Yung 3 kong pamangkin ay nagsusulat. Parang gumagawa ng assignment. Tapos, biglang lumapit sa akin yung panganay. Tita Jessa,
Aalis ka rin ba? Iiwan mo rin ba kami balang araw? Mama Mia, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tanong na yon. Pero sa totoo lang, parang may humawak sa puso ko. Parang may kumurot sa puso ko sa tanong na yon. Bakit mo naman naitanong yan? Malumanay kong tanong sa pamangkin ko. Wala lang po. Kasi po, 'di ba? Pwede po kayong magkaasawa. Pwede po kayong magkaroon ng mga anak ninyo. Kapag nangyari 'yun, aalis rin po ba kayo? Hindi. Hinding-hindi. Sagot ko agad. Pero sa loob ko, Mama Mia, natakot ako. Ano ba? Wala na ba talaga akong balak gumawa ng sarili kong kapalaran? Wala na ba talaga akong balak na maging masaya? Magkaroon ng sariling pamilya? Pero kung gagawin ko yon, kakayanin ko bang iwan ang mga pamangkin ko? Mama Mia, sa totoo lang, inisip ko noon na hanggat kaya ko, hanggat kailangan ako ng mga pamangkin ko, hinding-hindi ko sila iiwanan. Ngumiti ang pamangkin ko sa sagot ko na yon. At dun ko naramdaman ang bigat ng mga salitang binitawan ko. Para sa kanya, tila pangako yon na habang buhay ay may makakasama sila. Isang gabi, bumalik na naman ang ama nilang walang kwenta. Lasing. Nag-iingay sa labas, sumisigaw at minumura ako ng paulit-ulit. Tumawag ako ng pulis, Mama Mia. Niyakap ko ang mga bata sa kwarto, nakapikit at nanginginig. Habang yung nanay ko na nasa kwarto din at mahinang-mahina ay nagtatanong kung ano ang meron. Sa gitna ng takot ay nabulong ko sa sarili ko. Kung sana hindi ko na lang minahal ang mga batang ito. Kung sana hindi na lang ako naging bahagi sa paglaki nila, baka walang gulo ngayon sa buhay ko. Baka hinayaan ko na lang sila sa ama nila. Baka ako ngayon ay masaya. Nagagawa ang mga gusto ko sa buhay dahil nanay ko lang ang aalagaan ko. Pero Mama Mia, agad din naman akong nakonsensya at nasaktan sa sarili kong iniisip. Kinabukasan, ginamit ko na talaga yung perang binigay sa akin ni Froilan. Malaki-laking halaga yun. Humanap ako ng abogado. Nagpatulong akong mag-file ng full custody ng mga bata. Hindi dahil matapang na ako, Mama Mia, kundi dahil wala na akong ibang pwedeng atrasan pa. Pinirmahan ko ang mga papel habang nanginginig ang kamay ko. 3 pangalan, 3 buhay. Na kapag na-grant sa akin ang full custody, ay akin na talaga silang responsibilidad habang buhay. Pero Mama Mia, hindi lang po personal na buhay ang naaapektuhan sa akin dahil sa mga pinagdadaanan ko. Pati po ang sarili kong trabaho. Nagkamali na naman ako sa trabaho. This time, hindi na po yung pagkakamali na pwedeng ulitin, na pwedeng pag-overtimean ng walang bayad. Hindi na ganun. Sobrang laki na ng pagkakamaling yun na nagkukos na ng kliyente. Tinawag ako ng boss ko. Jessa, you know that your personal issues are affecting your performance, right? Tumango ako. Humingi ako ng paumanhin. Sorry po. Promise po hindi na po mauulit. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, gusto kong sumigaw. Paano nyo ba hindi i-expect sa akin na wag akong maapektuhan? Buhay ang mga nakasalalay sa ginagawa ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, binisita na ako ni Froilan sa bahay. Kinakausap na niya yung mga bata. Binibilhan niya ng mga pasalubong
pagkain at mga laruan, pati na rin mga gamit sa eskwela. Ilang beses kong pinigilan si Froilan na gawin yon. Pero lagi niyang sinasabi na handa siya na tulungan ako, Mama Mia. Na handa siya na siguraduhing maayos ang mga pamangkin ko, pati na rin ako. Kailangan mo ng tulong, Jessa. Kung hindi kita tutulungan, mas lalo kang magkakamali sa trabaho. At kapag nawalan ka ng trabaho, mas lalong magiging mahirap sa iyo ang lahat. Tama naman siya, Mama Mia. Alam kong tama siya. Kaya hinayaan ko siyang mapalapit sa mga pamangkin ko. Hanggang sa halos araw-araw bumibisita na siya sa amin. Yung mga kapitbahay ko nga, chinichismis na ako eh. Tinatanong na ako kung si Froilan na raw ba ang boyfriend ko. May iba pa ngang nagtatanong paano na raw ang mga pamangkin ko kapag nag-asawa na ako kay Froilan. Hindi ko na lang sila pinapansin. Pero si Froilan hindi talaga nagpapapigil, Mama Mia. Hinahatid sundo pa niya ang mga bata sa eskwela. Tahimik lamang siya, hindi nangingialam sa mga desisyon ko, pero lagi lang siyang nandyan para pagaanin ang mga pinagdadaanan ko. Lagi lang siyang nandyan para iparamdam sa akin ang kaniyang suporta. Lagi mong tatandaan, Jessa, ha? Hindi ka nag-iisa. Nandito ako kung kailangan mo. At sigurado ako, marami din dyan ang gustong sumulong sa'yo. Humingi ka lang ng tulong. Huwag mong piliting maging malakas kung hindi naman kaya. Marami ang pwedeng mag-abot ng tulong at magpahiram ng mga kamay nila. Sa mga simpleng pangungusap na yon, Mama Mia, ay tila may peraso sa sarili ko ang bumabalik. At tama nga si Froilan. Kasi minsan isang araw, nung kailangan ko mag-overtime sa trabaho, ay kumatok ako sa pintuan ng kapitbahay ko. Mag-asawa silang walang mga anak. Tinanong ko kung pwede ko bang pabantayan muna sa kanilang mga bata, pati na rin si nanay. Oo naman, ano ka ba naman, Jessa? Magkapitbahay naman tayo. Alam mo ba, ang tagal na namin gustong tumulong sa'yo, kaya lang, tahimik ka lang lagi. Hindi ka humihingi ng tulong. Kala namin magagalit ka kapag nag-aabot kami ng tulong sa'yo. At simula nga sa araw na yon ay lagi nila akong tinutulungan, Mama Mia. Yung iba pa nga sa kanila ay nag-ambagan pa para may pambayad pa ako sa abogado at sa lahat ng kakailanganin kong gastusin. Iyak ako ng iyak nung iniabot nila sa akin ng pera. Hindi ko alam na marami palang taong gustong tumulong sa akin. Marami palang taong gustong mag-abot ng kanilang kamay para mapagaan kahit papaano ang aking pinagdadaanan. Tama si Froilan. Hindi ko kailangang maging mag-isa sa laban na ito. Si Froilan naman, Mama Mia, hindi niya ako niligawan. Hindi niya ako hinila palayo sa mga responsibilidad ko. Hinawakan niya lang ang kamay ko isang gabi at sinabing, hindi ako nandito para maging tagapagligtas mo, Jessa. Nandito ako para malaman mong may isang taong handa kang samahan kahit saan. At dun ako napaiyak, Mama Mia. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakaramdam ako ng konting pahinga. Mama Mia, sa tulong ng mga kapitbahay ko, mga pinsan ko, at sa lahat ng tao maging sa opisina, ay nabuo ko ang perang kinakailangan ko. Hanggang sa natalo nga sa hatol ang ama ng mga bata. Una, wala po siyang trabaho. Kaya wala siyang kakayanan na bigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Pangalawa, may record pa siya. Meron pa pala siyang ibang kaso, Mama Mia. Kaso ng pambubugbog at yung binugbog pala niya ay nakaratay pa sa ospital hanggang sa mga panahon na yon. Napakagaling ng abogadong nakuha ako. Nakuha niya ang lahat ng records na masasama ng ama ng mga bata. Kaya ayon,
Nakuha ko ang full custody ng mga pamangkin ko kahit na hindi nila ako ina. Natalo ko ang kanilang ama na di hamak na may mas higit na karapatan sa kanila. Nung nanalo ako, hindi po ako tumatalon sa tuwa. Umupo lang ako, pagod at tahimik. Mama Mia, hindi po kami naging mayaman. Hindi kami yumaman. May mga araw na kulang pa rin. May mga gabing tahimik pa rin akong umiiyak. Pero tuwing umaga, may mga tulong na dumarating mula sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, kamag-anak at mga katrabaho. At sa gabi, may mga yakap ako ng mga mumunting kamay sa leeg ko bilang pasasalamat. At sapat na yun para sa akin, Mama Mia. Mama Mia, pagkatapos ng 3 taon, nagdesisyon kaming dalawa ni Froilan na magpakasal. Sinabi niya sa akin, hindi raw niya ako ilalayo sa responsibilidad ko. Sabi niya sa akin, Mama Mia, lagi pa rin daw siyang nandyan para tulungan ako. Sa ngayon, buntis na po ako sa unang anak naming dalawa ni Froilan. Ang mga bata ay patuloy pa rin sa pag-aaral. Medyo gumagaan-gaan na ang buhay namin. Dahil na-promote din ako sa trabaho, pati na rin si Froilan, Mama Mia. Napakaswerte ko. Kasi kahit naging ganito ang buhay ko, kasi kahit mahirap, kahit naging instant mommy ako ng 3 bata, ay meron namang isang lalaking handang magpaka-instant daddy sa kanila dahil mahal niya ako at mahal niya rin ang mga pamangkin ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Nawa po ay nabigyan ko kayo ng pag-asa at inspirasyon sa buhay. Lubos na nagmamahal, Jessa. Grabe, ang dakilang tita ni Jessa, no? Hindi ko akalain na may titang ganyan, 'di ba? Pero tunay ngang totoo yung kanyang sinabi. Hindi mo kailangang maging mag-isa. Marami ang nandyan, handang tumulong, handang mag-abot ng kanilang mga palad para gumaan kahit papaano ang iyong nararamdaman. Lumingon ka lang at humingi ka ng tulong. 'Di ba? Minsan kasi, di tayo humihingi ng tulong dahil ayaw nating makaistorbo sa iba, ayaw nating 'di ba? Alam natin may mga pinagdadaanan din sila, pero no man is an island. Kailangan natin ang isa't isa sa buhay na ito. So if you need help, ask for help. Okay? Anyways, maraming salamat sa pagbibigay mo ng pahintulot na ating i-ere itong napakagandang kwento ng buhay mo, Jessa. Nako, naway pagpalain pa kayong dalawa ni Froilan at ang mga bata, pati na rin ang mga upcoming yung mga supling. Maging masaya sana kayo at maging worth it ang buhay na inyong, ano ba yung nililive? Ano ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa Tagalog. Anyways, maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyong i-share, all you have to do is to email that to us. Ayan, mamamiacdo0317@gmail.com. At paki-like at share ng video na to para marami po ang makapanood at ma-inspire. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber, please do subscribe to this channel and click the notification bell kung hindi pa po kayo nakakapag-click para naman, 'di ba, updated kayo lagi sa bawat kwentong ating inilalabas. At syempre, kapag kayo ay subscriber na, kung gusto niyo namang mag-join para maging members, all you have to do is to click the join button. Kung wala pa pong join button, ibig sabihin hindi pa po kayo member ng channel na ito. Ay! Meron tayong bagong member, si Marlia Giana Shane. Hi Marlia Giana Shane, ganda naman ang name mo. Welcome! Ayun, dito sa ating membership, Chorba Mels. Hi din ako sa ating member na si Benson Boyser, si Smack Dax, si Colleen Bueno, si Dayan Martinez, si Evelyn Kawit, si Maria Elena Abe, Maureen Tugab,
si Gimaras Girl, si Gail Easy, si Mila Raduban at Sir Freaky. Hi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapamember. So sa mga gustong maging member, ayan po, click the join button. Kung wala namang join button, i-click nyo yung mukha ko. Tapos mapupunta kayo sa channel and then may be a member doon. Yun po ang i-click ninyo. Anyways, hi ako from Hong Kong pala si Marlia Giana Shane. Hi! Queen Yara, maraming salamat. Arlene Tan, Renife Pelorina, Erlinda West, maraming salamat sa Buma Rose Eunice, Jacqueline Pacon, and Melissa Paulo. Sa mga hindi po nabasa, sa susunod na po, medyo masakit na palala muna ni Mami. Kaya paalam muna tayo ngayon. Bye-bye! Ingat po kayo. I love you. Mwah, mwah, mwah. Ingat!